Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kit, isang motovlogger na nagsimula noong 2015. Mahilig ako mag long ride at i-record ang mga biyahe ko gamit ang GoPro. Noong una, simpleng content lang, mga tanawin, tips sa pagmamaneho at mga kwento sa kalsada. Pero noong 2016, may na-record akong karanasan na hanggang ngayon hindi ko kayang panoorin ng mag-isa. Araw ng Sabado, galing akong Laguna, papuntang Bicol. Alas 10 na ng gabi noong makarating ako sa may Quezon. Sabi ng mga kasamaan ko dati, delikadong dumaan mag-isa sa gabi. Pero dahil sanay ako sa night ride, hindi ko na pinansin. Nakabukas ang GoPro ko, naka-helmet mic at todo ang headlight ng motor. Tahimik ang kalsada, walang kasalubong, walang kasunod. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng makina at tunog ng hangin. Pero habang papasok ako sa isang liblib na parte ng kalsada, may napansin akong anino sa gilid. Una, inisip kong aso o tao. Pero nung lumapit ang ilaw, nakita kong isang nilalang na payat, mahaba ang braso at may pulang mata. Tumigil ito sa gitna ng kalsada, nakatayo lang. Nang lumapit ako, bigla itong tumingala at doon ko nakita, hindi tao ang mukha niya. Matulis ang ngipin, nanglilisik ang mga mata at may pakpak na parang paniki. Aswang, bulong ko, halos hindi ako makahinga. Imbis na umatras, bigla itong tumalon papalapit. Napamura ako. Binilisan ko agad ang motor. Naririnig ko sa helmet mic ko ang sarili kong hingal at kaba. Habang tumatakbo ako, rinig na rinig ko sa paligid ko ang malalakas na pagaspas ng pakpak. Minsan nasa likod, minsan nasa taas. Napalingon ako saglit. Nakasunod siya sa ere. Mabilis, parang nilalaro lang ako. Tinikit niya ang mukha niya sa gilid ng helmet ko. Pero sa tuwing tatapatan ng ilaw, bigla siyang umaatras. Kaya ginawa ko, punersa ko ang silinyador. Hanggang halos tumakbo na ako ng 120. Ramdam kong nangangalay na ang kamay ko sa manibela at nanlalamig na ang pawis ko. Sa GoPro, maririnig yung kaba sa boses ko. Puta, may humahabol sa akin, hindi tao. Sa sobrang takot, wala na akong ibang ginawa kundi magdasal, paulit-ulit. Ilang minuto pa, bigla akong nakita ang ilaw ng isang checkpoint. May mga tanod at baril na nakatambay. Agad akong bumusina at huminto. Paglingon ko, wala na ang nilalang. Wala na rin ang mga pakpak. Ang mga tanod, nagtataka kung bakit pawis na pawis at nanginginig ako. Ang sabi ko lang, may humahabol sa akin, hindi tao. Nagkatinginan sila, tapos sinabing alam daw nila, buti daw nakatakas pa ako at hindi daw lahat sineswerte. Noong napanood ko yung footage, halos hindi ako makapaniwala. Sa video, malinaw na may itim na aninong may pakpak na sumusunod sa akin. Minsan, sumasabay sa gilid, minsan sa ibabaw. At may mga pagkakataong nagre-reflect sa helmet cam ang pulang mata. Hanggang ngayon, hindi ko maipost yung buong raw video kasi baka sabihin gawa-gawa lang o edited. Pero ako, alam ko sa sarili kong totoong nangyari yon. Pero nitong huling tingin ko sa video, nakorap na yung video file at hindi ko na ma-open kaya binura ko na lang. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jeric, isang rider na mahilig mag long ride tuwing walang pasok sa trabaho. Isa sa mga paborito kong ruta ay ang papuntang Bicol. At syempre, hindi mawawala ang sikat at nakakatakot na bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Sabi ng iba, delikado raw talaga kapag gabi.
Pero sanay na akong bumiyahe ng 10 oras. Malakas ang loob ko. O siguro masyadong kumpiyansa. 12:00 ng hating gabi. Nagsimula akong pumasok sa sigsag. Walang kasalubong, walang kasunod. Ako lang at ang tunog ng makina ng motor ko. Makulimlim, makapalampag, at tanging headlight ko lang ang nakabukas sa daan. Habang nagmamaneho, napansin ko na parang paulit-ulit ang nakikita ko. Yung parehong puno na may sanga na parang kamay, yung parehong bato sa gilid ng bangin, yung parehong sign na slow down, sharp curve ahead. Una, inisip ko baka pare-pareho lang talaga ang itsura ng kalsada. Pero nung pang-apat na kurbada at nakita ko na naman ang parehong sign at puno, kinalabutan na ako. Pinabilis ko ang takbo ng motor, pero kahit gaano ako kabilis, bumabalik pa rin ako sa parehong parte ng kalsada. Parang umiikot lang ako. Doon ko naalala ang kwento ng matatanda. Kapag niloloko ka ng engkanto, huwag kang matakot. Magdasal ka at huwag mong titigan ng mga anino sa gilid ng daan. Pero ang mas masama, habang tumatakbo ako, nakakarinig ako ng mga tawanan sa kakahuyan. Mga boses ng bata, minsan babae, minsan parang matanda. Hindi ka na makakaalis. Habang nakatutok ang tingin ko sa kalsada, bigla ako napansin sa gilid, isang lalaki, payat, nakatayo sa mismong ilalim ng poste ng ilaw. Pero teka, wala namang poste ng ilaw sa sigsag. At sa sunod na kurbada, andun ulit siya. At sa pangatlo, andun na naman. Pero parang sinusundan ako. Pero hindi siya gumagalaw. Lagi lang siyang nakatayo at nakatingin. Halos mawalan na ako ng lakas sa sobrang kaba. Kaya ginawa ko ang natatandaan kong payo ng tatay ko. Tanggalin ko ang helmet at nag-sign of the cross at paulit-ulit kong sinabing, "Patawad po, dadaan lang po ako, patawad po." Ilang segundo lang, naramdaman kong gumaan ang hangin, nawala ang fog. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang mismong dulo ng sigsag. Paglabas ko ng bitukang manok, nanginginig ako at halos hindi makapaniwala. Paglingon ko sa likod, wala na ang fog, wala na ang mga boses, wala na rin ang lalaki. Kinabukasan, kuwento ko ito sa kapwa ko rider. Ang sabi nila, normal daw yan sa bitukang manok. Ang mga engkanto ang gumagawa nun. Kapag mahina daw ang loob mo, maliligaw ka hanggang sa bumangga at mahulog sa bangin. Simula noon, hindi na ako dumadaan doon kapag hating gabi. Kasi alam ko, hindi lang pala kalsada ang nasa sigsag. May mga nilalang na naglalaro sa mga dumadaan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Angelo, isang jeepney driver na pumapasada noon mula sa Lucena papuntang Bicol. Madalas akong dumadaan sa bitukang manok, pero lagi kong sinisiguradong tanghaling tapat o hapon para hindi delikado. Pero isang beses, dahil sa sobrang delay sa biyahe, napilitan akong dumaan doon ng 11:11 ng gabi. Pababa na ako sa sigsag nang may nakita akong isang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida at tila naghihintay ng masasakyan. Napapreno ako at binuksan ang pinto. "Sakay po kayo?" tanong ko. "Sa baba lang kuya, pwede bang makisakay?" sagot niya ng mahina. Sumakay siya at umupo sa pinakang gilid. Tahimik lang, nakatungo. Hindi ko man lang nakita ang mukha niya ng maayos. Habang bumababa ako sa sigsag, napansin kong biglang lumamig ang loob ng jeep. Lahat ng buhok sa bato ko ay nanindig. Nang sumulyap ako sa rearview mirror, nakita ko siyang nakatingin sa akin. Maputla, duguan ng mata at nakangiti.
Halos mabitawan ko ang manibela pero pilit kong kinalma ang sarili ko. Sa isip ko, pasensya na, baka pagod lang ako. Pero biglang nagsalita yung babae. Dito ako namatay. Dadaan ka ulit dito bukas, di ba? Napatingin muli ako sa salamin pero wala na siya. Ramdam ko ang bigat sa likod na parang may nakaupo pa rin. Nang sumilip ako, may iniwang basa at dugo ang marka ng kamay sa upuan at halos mahulog ang jeep sa baba ng kalsada sa sobrang kaba. Nang makarating ako sa dulo ng bitukang manok, bigla na lang nawala ang malamig na hangin at bumalik ang normal. Kinabukasan, kwento ko ito sa kapwa ko driver. Sabi nila, hindi ako ang una. Madalas daw may nakikitang pasaherong babae doon pero wala ni isang umaabot sa dulo ng biyahe. Simula noon, kahit anong mangyari, hindi na ako pumasada sa bitukang manok kapag gabi. Kasi baka isang araw, hindi na ako makaalis. Baka ako naman ang maging pasahero. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Ethan, isang truck driver na halos kalahati ng buhay ko ay ginugol ko na sa kalsada. Bata pa lang ako, kasama ko na ang tatay ko sa biyahe. At kung merong lugar na kinakatakutan ng mga kapwa ko driver, yun ay ang bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Noong una, akala ko mga kwento-kwento lang ang naririnig ko. Mga multong nakaputi, mga biglang sumusulpot sa kalsada, mga sasakyang nawawala. Pero isang gabi, mismong ako, nakaranas ng hindi ko malilimutan. Araw ng Huwebes, may kargamento akong dadalhin papuntang Bicol. Madilim na noong makarating ako sa Quezon. At dahil kulang na ako sa oras, naisip kong dumiretso na lang sa zigzag kaysa sa mas mahabang alternate route. 10:00 ng gabi, nagsimula akong umakyat pa zigzag. Walang katao-tao, puro kabundukan at makapal ang fog. Ang ilaw lang ng truck, ang tangi kong gabay. Ramdam ko ang lamig na parang dumidikit sa balat ko. Habang paakyat, may narinig akong kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos ng paa sa gilid ng gulong. Kahit mabilis ang andar ko, pinilit kong baliwalain. Pero nang sumilip ako sa side mirror, may nakita akong babaeng nakaputi. Nakatayo lang sa gilid ng kalsada. Nakatungo, mahaba ang buhok. Ay puta! Baka guni-guni lang to. Bulong ko sa sarili ko. Pero ilang beses kong tinignan, nandun pa rin siya. At ang mas nakakapangilabot, kahit lumayo na ako, nakikita ko pa rin siya sa gilid ng kalsada. Parang sinusundan ako. Pagdating ko sa isang matarik na kurbada, bigla kong nakita sa gitna ng kalsada ang babae. Nakaputing mahaba ang damit, duguan ng muka at diretso siyang nakatingin sa akin. Mabilis kong inapakan ng preno. Umalingaw-ngaw ang tunog ng gulong sa madulas na semento. Halos sumadsad ang truck ko. Pagtigil ko, wala na siya. Pero may naramdaman akong malamig na hangin na parang dumaan sa loob ng cabin. At sa rearview mirror, nasa likod ko siya. Nakaupo, duguan ng mata, ngumingiti. Nakabig ko ang manibela. Halos sumalpok ako sa railing. Sa takot, napamura ako at halos di na makahinga. Nang lingunin ko ulit, wala na siya. Pinilit kong ituloy ang biyahe, pero ramdam ko na parang may bumubulong sa tenga ko. Mga pira-pirasong salita, mahina pero malinaw. Dito ka na, huwag ka nang umalis. Habang tumatakbo ang truck ko, parang mas bumibigat ang pedal. Kahit apakan ko lang todo ang silinyador, parang may pumipigil. Pagtingin ko sa speedometer, bigla itong bumaba kahit nasa 3 gear ako. At sa windshield, unti-unting lumilitaw ang mga kamay, madudugo, nagkakaskasan, parang
gustong pumasok. Hindi ko na alam kung paano ko naitawid. Basta nakarinig ako ng busina mula sa nakasalubong ko na truck. Sobrang taranta ko, nag-straight ako ng manibela at saka ako nakalampas. Nang makarating ako sa dulo ng sigsag, uminto ako para huminga. Nanginginig ako, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Lumapit yung nakasalubong kong truck driver at tinanong kung ayos lang ako. Ang sabi niya, buti nakaliko daw ako. Nakita ko may nakatayo sa kalsada kanina, pero nung nadaanan ko daw, bigla daw nawala. Hindi ko na siya sinagot, tumango lang ako. Sa isip ko, hindi pala ako nag-iisa sa nakita ko. Hanggang ngayon, tuwing nadadaan ako sa bitukang manok, hindi ko na kaya sa gabi. Lagi na lang ako naghihintay ng umaga bago ako dumaan. Kasi sa totoo lang, hindi na ako sigurado kung driver pa ba ang makakasalubong ko o yung mga kaluluwang naiwan sa sigsag. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Luigi at ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa biyahe namin papuntang Bicol noong isang gabi. Isang gabing hindi ko malilimutan. Madaling araw na nang umalis kami ng Maynila. Ako ang nagmamaneho. Habang tulog sa likod si Carla, girlfriend ko, at si Jay, best friend ko. Nasa may Quezon Province na kami. Biglang umulan. Walang masyadong sasakyan sa kalsada at puro gubat ang paligid. Tahimik. Napansin kong nawawala na kami sa signal o sa Google Map. Kaya nagpatugtog na lang ako ng lumang OPM sa radyo. Pero ilang minuto lang, nag-static ito. Tapos may lumabas na boses na pabulong. Huwag kang lilingon. Pinatay ko na agad ang radyo. Akala ko may sira lang. Pero biglang bumagal ang takbo ng kotse kahit nakaapak ako sa gas. Para bang may bumigat sa likod ng sasakyan. Tumigil ako sa gilid ng kalsada. Pagtingin ko sa side mirror, may nakita akong nakaputing babae na nakaupo sa bubong ng kotse. Basa ang buhok. Nakalawit sa bintana. Hindi ko alam kung lalabas ako o sisigaw. Biglang bumukas ang pinto sa likod. Si Carla, gising na at umiiyak. Luigi, may kumakatok sa bintana ko kanina. Babaeng nakaputi. Sabi niya, sumama ka na sa akin. Pinaharurot ko agad ang kotse. Hindi ko na inintindi kung may checkpoint o kung saan kami dadaan. Basta makalayo lang kami sa lugar na yon. Pagdating namin sa unang gasolinahan, uminto kami. Lumapit ang attendant. Boss, saan ba kayo galing? Tanong niya. Dumaan kami sa may daan na puro puno. Tapos may abandonadong waiting shed na may kandila. Bigla siyang natigilan. Sir, sarado na yung daan na yun, matagal na. Simula nang may nawalang pamilya na huling nakita riyan. Yung babae raw, hinihintay pa rin sila. Simula noon, hindi na ako nag-drive ng 10 oras ng gabi. Lalo na papuntang Bicol. Kasi sa kalsadang yun, may mga kaluluwa pa rin daw na hindi makaalis.
Ako nga po pala, si Maris. Taga Laguna. Hilig namin magkakaibigan ang road trips. Kaya noong isang Holy Week, nagplano kaming mag Bicol Road Adventure. May nagsabi sa amin na iwasan daw ang Andaya Highway, lalo na ang tunnel sa may Camarines Sur. Pero dahil trip namin ang trail, doon pa rin kami dumaan. Madaling araw na nang makarating kami sa tunnel. Walang ibang sasakyan, mahaba at makipot. Pagpasok namin, bumilis ang tibok ng dibdib ko. Lahat kami lumabas at doon namin nakita. May batang nakatayo, basang-basa, walang muka, putol ang mga daliri. Umahakbang siya papalapit. Nagtakbuhan kami. Naiwan si Ken sa loob. Nang balikan namin siya, wala na siya sa loob ng kotse. Nahanap siya kinabukasan. Ilang kilometro pa mula sa tunnel. Lumulutang sa ilog. Walang bakas ng sugat o galos. Pero nakangiti siya. Simula noon, may pamahiin na kaming sinusunod. Bawal dumaan sa Andaya Tunnel kapag 12:00 ng gabi. Baka may sumabay sa biyahe na hindi dapat sumabay.